Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-4 na kabanata ng Mikas at ang magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Kahapon ay nabasa po natin ang ikatlong kabanata ng Mikas at tungkol po yon sa kawalan ng katarungan sa komunidad. Ang kawalan ng katarungan lalo na sa mga pinuno, kung saan sila ay nagiging dahilan kung bakit nahihirapan ang mga mahihirap. At ang timog na katimugang kaharian ay labis na nahihirapan. Nabanggit kung paano paparusahan ng Diyos ang mga gumagawa ng kasamaan. Kaya sabi sa verse 12, kaya dahil sa inyo ang Zion ay bubungkalin tulad ng isang bukirin, magiging isang bunton ng gumuhong bato ang Jerusalem, at ang burol na kinatatayuan ng templo ay magiging gubat. Ito po ang propesiya mula kay Mika. Kung pag-uusapan po natin ang ika-4 na kabanata, ang focus ay hindi lamang po sa timog na kaharian, kundi pang mas marami pang bansang uri ng perspektibo. Sa verse 1 to 4, hindi lamang po pinag-uusapan dito ang iisang bansa. Napag-uusapan po dito ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga tribo. Paano nangyari na unang nabanggit ang tungkol sa timog at hilagang mga kaharian, pagkatapos pagdating sa verse 4 ay marami pang mga bansa ang nabanggit. Sabi sa chapter 4, darating ang panahon ng bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilain kaysa lahat ng burol at dudulog dito ang maraming bansa. Daragsang maraming tao at sasabihin nila, halika tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin at matuto tayo lumakad sa kanyang landas, sapagkat nagmumula sa Zion ang katuruan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Ako ay naantig sa mga bersikulong ito. Sa pagkita ng Diyos ng kawalan ng katarungan sa mga komunidad, naroon ang pagtawag ng Diyos na magpunta o kaya magtungo sa kanyang bundok, sa templo ni Yahweh. Bakit natin kailangang pumunta sa templo ni Yahweh? Iyon ay dahil ang kanyang templo ang mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Sa ating pagnanais o sa ating pagpupursigi na pumunta sa templo ni Yahweh, ang ating pong mundo, ang ating mga komunidad ay magkakaroon ng mga pagbabago. Hindi lamang po iisang bansa ang kayang baguhin ng Diyos, bagkus ay kaya niyang baguhin ang internasyonal na perspektibo. Sa mga sumusunod na verses, nabanggit kung ano ang mangyayari kung ang mga tao ay magtutungo sa templo ni Yahweh.
Ituturo ng Diyos ang kanyang mga salita, pagkatapos tayo ay lalakad sa kanyang landas. Iyon po ang unang punto. Bibigyang katarungan ng Diyos ang lahat ng kawalan ng katarungan o hustisya. At ang kanyang uri ng katarungan ay hindi ayon sa kung anong nakikita ng tao, kaya ayon sa panuntunan ng tao, bagkus ay ayon sa kanyang uri ng hustisya. Pagkatapos sa verse 3, nabanggit po doon na mula sa mga digmaan ay magkakaroon ng kapayapaan. Hindi na mag-aaway mga bansa at sa pagkikidigmay di na sila masasanay. Wala nang babagabag sa mga tao sapagkat itong pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ay mabumuhay ng payapang buhay. Ganito po kung paano tumugon ng Diyos sa kawalan ng hustisya sa mundo. Ang hustisya ng Diyos ang higit na maghahari. Ang uri ng hustisya ng Diyos ang siyang maghahari. At ang tugon na ito ni Mika, lalo na ayon sa salita ng Diyos, ay nagbibigay din ng pag-asa sa atin. Ito ay ibang-iba sa paraan ng mundo kung paano tumugon sa kawalan ng hustisya. Bilang nag-aaral ng kasaysayan, bilang isang tao na mahilig mag-aral tungkol sa kasaysayan, aking napagtanto na sa tuwing ang mga tao ay nakakaranas ng kawalan ng hustisya, ang unang tugon ng tao ay ang tanggalin kung sino man ang nagiging dahilan ng mga kawalan ng hustisya na ito. Ang unang tugon ay ang tanggalin ang mga taong ito sa komunidad. Kung kaya napakaraming mga revolusyon, mga pagpoprotesta, ngunit sa pagdating ng mga bagong tao, sila man din ay magkakaroon ng panibagong paraan ng pagpapahirap sa iba o kaya pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Maaaring sa una ay gusto nilang maghari, nais nilang maghari ng tama, ngunit pagdating ng panahon ay magiging masama na rin sila. Dito ipinapakita ni Mika na hindi ito ayon sa kung anong sistema, kundi ayon sa ating pagnanais na umakyat sa templo ng Diyos.
Doon po tayo tunay na makakaranas ng kapayapaan at ng tunay na kalayaan. Ngayon, si Pastor Joshua na po ang magbabahagi ng salita. Kababalik ko lamang po mula sa Japan. Si Pastor Joshua na po ito. At kung tutusin ay pagod po ako. Pagkatapos ako ay na-aksidente, na saktan po ang aking daliri. Sinabi ko na siguro maaari ako magpahinga ngayon. Ngunit tinignan ko ang orasan. Mayroon pa akong panahon o kaya ay oras na magpunta sa simbahan. Kaya pumunta ako dito. Pagkatapos sinabi ko kay Tim, maaari siyang magbahagi ng 10 minuto, pagkatapos ay darating ako. Nais kong ibahagi sa inyong lahat. Nais kong magbahagi sa inyong lahat dahil pagdaramdam ko na ang Diyos ay nagbabahagi sa akin o naghahayag sa akin ng katotohanan. At patuloy ngang inihahayag ng Diyos ang tungkol sa pagiging puno ng buhay sa akin. Tulad ng kung paanong ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian kay Pablo. Hindi po ibig sabihin nito na agad nang ibinigay ng Diyos ang mga revelasyon na ito, bagkus ay nagkaroon din ng ilang panahon ng aking paghihintay para mabuo ng Diyos o kaya maipakita ng Diyos ang tungkol dito. Nais ng Diyos na tayo po ay maging kanyang mga puno ng buhay. Tayo ay iniligtas ng Diyos upang tayo ay maging mga puno ng buhay. Nais ng Diyos na tayo ang maging sentrong likha niya. Tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo ay kanyang tinawag upang magbigay ng luwalhati sa kanya. Sa pagliligtas ng Diyos po sa atin, tayo po ay pinagpala ng Diyos upang maging puno ng buhay. At aking ang napagtanto na aking natanggap na ang puno ng buhay ay siya ring hinirang ng Diyos upang maging kanyang mga lingkod bilang kanyang maharlikang pari. Maraming tao ang hindi tumatanggap ng ang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa lahat. Madalas ay hindi po natin natatanggap ng tama ang katotohanan ito. Dapat pong nasa atin ang kapangyarihan ng banal na espiritu upang hindi po tayo magapi ng kaaway. Aking napagtanto rin na ang pagdidisipulo ay napakahalaga. Ang otoridad na mayroon po tayo ay tungkol din po sa pagdidisipulo.
Ang dahilan po kung bakit tayo mayroong pagdidisipulo ay para matulungan ang lahat na mamuhay ayon sa katotohanan at upang matulungan din ang bawat isa sa atin na madisipulo ng Diyos at ng tao. Dahil tayo po ay hinirang ng Diyos, tayo ay inihahanda ng Diyos bilang kanyang mga lingkod, bilang kanyang mga maharlikang pari. Nang ibinigay ng Diyos ang katotohanan ito sa akin, sa aking muling pagbabasa ng Biblia, mayroong pagbabago ng aking pag-intindi o perspektibo pagdating sa pagbabasa ng Biblia. Noong una ay puro tungkol lamang sa kaligtasan. Ngunit sa pagbabago ng perspektibo, aking napagtanto na ang pinakalayunin ng Diyos, ang pinakakalooban ng Diyos ay ang pagiging puno ng buhay. Lalo na sa aking pagbabasa ng libro ng Exodo, sa pagbabasa ng libro ng Romano, ako ay naantig, at sa aking pagbabasa ng libro ng Pahayag, pagbabasa ng libro ng Mateo, mayroong mga panibagong pakiramdam sa loob-loob ko. At ang bawat isa po sa atin ay tunay na pinagpala. At ang mga salitang ito, ang mga pahayag ito na aking ibinabahagi sa inyo ay kalooban ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay ang matanggap po natin ang mga katotohanan ito. Kung tutuusin, ako ay walang-wala, ako ay nagmula sa wala. Ngunit naritong ipinagkatiwala ng Diyos. Ipinagkatiwala ng Diyos ang mga bagay na ito sa akin. Pagkatapos ay ipinadala din ng Diyos sa akin ang mga taong ordinaryong tao lang din naman, ngunit patuloy na sumusunod sa Diyos at patuloy na sumusunod sa aking pangunguna. Hindi po ito dahil sa aking karisma, hindi po dahil sa kung sino ako, bagkus ay ang lahat ay dahil sa Espiritu at salita ng Diyos. Ang lahat ay dahil sa paghahayag at kaluwalhatian ng Diyos. Na sa tuwing binabasa ko ang Biblia, naroon ang laging bagong mana mula sa Panginoon. At sa nakaraang 2 taon, dati ay hindi ako bukas sa mga kritisismo pagdating sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ngunit ako ay napabago din ng Diyos. Dati ay hindi ko matanggap ang mga taong may mga iba't ibang perspektibo pagdating sa salita ng Diyos. Ngunit tinulungan ako ng banal na Espiritu na maunawaan ito. Kung tutuusin, ang mga kritisismong ito ay napakahalaga, lalo na sa ating pagpapakahulugan sa kung anong sinasabi ng Biblia. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili maging sa kasaysayan. Ramdam ko na ang paghahayag ng Diyos ay unti-unti din
Bawat hakbang ay mayroon siyang ibinibigay. Ang mga kabanata sa Mika ay isinulat mismo ni Mika. Iyon ay naisulat sa mga panahon na ang kaharian ay nasa maayos pang kalagayan. Pagkatapos siya ay maituturing na isa sa mga nirerespetong tao sa Juda noong araw. Siya ay naglingkod hanggang sa panahon ni Hezekiah. Pagkatapos ay nakita niya ang pag-atake ng Assyria sa timog na kaharian. Kung kaya naman siya ay nagtatanong bakit ito nangyari. Pagkatapos ang Diyos ay tumugon sa kanya. Iyon ay dahil parehong ang hilaga at timog na kaharian ay humaharap ng hatol mula sa Diyos. Bakit sila hinahatulan ng Diyos? Ang hatol na iyon ay naganap dahil sa pananamantala nila ng kapangyarihan na mayroon sila. Lahat ng iyon ay dahil sa kasalanan ng kanilang mga pinuno, kasalanan ng mga tao. Ang nais ng Diyos ay ang maging mabuting tao at mabuting mga mamamayan sila na nagdadala ng hustisya, ng kanyang uri ng hustisya at katarungan. Bagkus ay naroon na gumagawa sila ng mga masama, pagkatapos ay sumasamba pa sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya naman naroon na pinapagalitan at tinatama ng mga propeta ang mga hari noong araw. Naniniwala ako ng lahat ng ito ay sinulat na ni Mika. Ang chapter 1 at chapter 3 ay ang tungkol sa hatol ng Diyos. Puro pagtatama at paghahayag ng hatol ng Diyos. Pagkatapos sa chapter 4, naroon ang tungkol sa relasyon sa iba't ibang mga bansa. Naniniwala ako nang naisulat ni Mika ang librong ito. Si Mika ay nagbahayag ng puro hatol. Ngayon sa chapter 4 verse 1, darating ang panahon. Pagkatapos sa verse 9, bakit ka dumaraing ng malakas? Wala na bang haring mangunguna sa iyo? Ibig sabihin sa tatlong naunang mga kabanata, iyon po ay tungkol sa hatol ng Diyos.
pagkatapos pagdating sa chapter 4, sinabi niya doon, darating ang panahon. Ngayon, kailan ang panahon na iyon? Iyon ay ang panahon ng ang kaharian ng Juda ay mapaparusahan. Ang lahat ng mga eskriba, kanilang pinagsama-sama ang mga naisulat ni Mika. Ibig sabihin ng chapter 4 po ay naisulat ng nakaranas na ang Juda ng pagkalugmok. Mula chapter 4, makikita po natin ang iba't ibang mga pahayag. Sa huling mga araw, darating ang panahon sa pinakamadilim na pagkakataon. Ang Diyos ay nangusap sa pamamagitan ng mga salita ni Mika. Ang propetang si Isaiah ay nabuhay sa parehong panahon ng si Mika ay naroon. Darating ang panahon sa huling mga araw. Sabi sa chapter 4 verse 1, darating ang panahon ng bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilain kaysa lahat ng burol at tutulog dito ang maraming bansa. Ang mga Israelita ay naging bihag, ngunit sila ay patuloy na maniniwala sa pangako ng Diyos. Kahit na sila ay naging bihag, darating pa rin ang panahon na ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Walang kung anumang mga walang anumang bundok ang masihigit pa sa bundok na kinatatayuan ng templo ng Diyos.
Noon ay hindi pa naisulat ang tungkol sa mga kabanatang ito o ang pagkakaroon ng panibagong Jerusalem. Na isulat lamang po ito ng ang mga Israelita ay nasa bihag ng Babylonia. Batid nila na napakaraming mga pagkakasala ang dapat nilang pagbayaran. Ngunit kanilang natanggap ang pahayag ng Diyos tungkol sa mangyayari sa darating na mga panahon. Sinabi niya doon na ang templo ni Yahweh at ang bundok na kinatatayuan nito ang siyang mamumukod tangi sa lahat at siyang pinakadakila sa lahat. Halika tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob upang malaman natin ang nais niyang gawin natin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas. Ang salita ng Diyos ay magmumula sa Zion. Ang kanyang mga salita ay magmumula sa Jerusalem. Sinasabi po dito na ang salita ng Diyos ay magmumula sa Jerusalem. Hindi po ito nakasalalay sa politika. Dapat po tayong lumakad sa espiritual na mundo. Atin pong mauunawaan ang pahayag na mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay magmumula sa Zion. Ang lahat ay magkakaroon ng kapayapaan. Ibig sabihin ng Israel ay hindi na lang isang bansa na mapupuno ng kasamaan o kaya ng iba't ibang karahasan, bagkus ang bagong Jerusalem na ito, ang bagong Israel na ito ay siyang magiging lugar na mapupuno ng katarungan ayon sa kalooban ng Diyos. Mula verse 3 hanggang verse 4. Ang description po dito tungkol sa bagong Jerusalem. Sinasabi po dito na bawat kalalakihan ay makakapanatili sa kanyang sariling ubasan. Ibig sabihin, mayroon ngang tunay na kapayapaan. At ang kapayapaan ng Jerusalem ay makakaapekto din sa kapayapaan sa mundo. Ito po ay isang bagay na nais na sabihin ng Diyos sa ating lahat sa pamamagitan ng propeta. Ito po ang kaharian ng Diyos, ito ang spiritual
na kaharian ng Diyos. Kaharian na mapupuno ng maharlikang mga pari. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi, kaya't gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansa ay di na mag-aaway at sa pakikidigmay di na magsasanay, sabi sa verse 3. Ito po ang nais sabihin ng Diyos sa atin pong lahat ngayon. Kaya ngayon, sa mundo po natin ngayon, alam ko, naniniwala ako na ito din ang parehong bagay na nais gawin ng Diyos sa atin pong kalagitnaan. Sunod, verse 5, kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ng lahat ng bansa, kami kay Yahweh na aming Diyos lamang sasamba magpakailanman. Para sa mga iba't ibang mga bansa, maaaring lalakad sila sa ngalan ng kanilang mga Diyos-Diyosan, ngunit sinabi dito, idinedeklara ng Israel na patuloy lamang silang lalakad ayon sa kalooban ng Diyos at sa Kanya lamang sasamba magpakailanman. Dito idinedeklara ng Israel na mananatili silang tapat sa Diyos. Ngayon tayo po ay naging bihag muli. At naniniwala po tayo sa kalooban ng Diyos para sa mga bansa. Naniniwala ako na magkakaroon ng pagbabago sa Israel. Maging ang Zion ay magkakaroon ng mga pagbabago. Maaaring sa panahon natin ngayon ay hindi pa sila nagbabago, ngunit darating ang panahon na iyon. Ang mga propesiyang ito ay pangwalang hanggan. Kung kaya naman naniniwala po ako sa pagbabago na maaaring maganap sa bansa ng Israel. Sila ay magiging bansa na magdadala ng kapayapaan sa mundo. Ngunit bilang mga hentil, maaaring tayo ay lumalakad ng bago pa sila. Atin na pong ipinapakita ang pagiging kaharian ng maharlikang pari ng Diyos. Nais po nating maging lingkod ng Diyos na magdadala ng kapayapaan sa mundo. Ang nais natin ay ang matigil ng digmaan at kaguluhan sa buong mundo. Nais nating magdala ng kapayapaan maging sa pinansyal na aspeto ng mundo. Bilang mga hentil, dapat manatili tayong tapat sa Diyos. Darating pa rin ang panahon na ang Israel ay magiging mapayapang bansa. Ngunit ngayon,
bilang kinatawan ng Diyos. Hindi po ibig sabihin nito na pinapalitan natin ng Israel. Bagkus ay atin pong idinedeklara na parte rin po tayo ng pangako ng Diyos. Ito po ang ating ipinapanalangin. Dapat po natin gawin kung ano ang sinasabi. Tayo po ay lalakad sa ngalan ng Diyos. Verse 6. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahong titipunin ko ang mga napilayan at mga binihag, gayon din ang aking mga pinarusahan. Ang mga pilay na nalabi ay bibigyan ko ng bagong buhay at ang mga itinapon ay gagawin kong isang malakas na bansa. Akong si Yahweh ang maghahari sa kanila buhat sa bundok ng Zion sa araw na iyon at magpakailanman. Nagkaroon din ng propesiya si Mika na ang Israel ay magiging malakas na bansa. Nang sila ay naging bihag, naging mahirap silang bansa, ngunit sila ay muling itatayo ng Diyos at bibigyan niyang kapangyarihan. Ang mga nalabing Israel ay magiging malakas na bansa. Sinasabi ni Mika dito na muling matatanggap ng Israel ang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Matatanggap ng bagong Jerusalem ang lahat ng ito. Verse 9 hanggang verse 13. Bakit ka dumaraing ng malakas? Wala na bang haring mangunguna sa iyo? Namatay na ba ang tagapayo mo kaya't namimilipit ka sa sakit tulad ng isang babaeng malapit ng mga anak? Mamilipit kayo't tumaing dahil sa matinding sakit, mga taga Jerusalem, sapagkat aalis kayo sa lungsod, maninirahan sa kabukiran. Verse 9 at 10. Ang Diyos ay magtatayo ng panibagong Jerusalem. Ang verse 9 at verse 10 ay ang tungkol sa pagbibigay hustisya. Verse 11, maraming bansa nag-aabang upang salakayin ka.
Ngayon tayo po ay inaatake ng marami mga bansa. O ang Israel ay inaatake ng marami mga bansa, ngunit dahil iyon sa karahasan at kasalanan na mayroon sila. Sabi sa verse 13, mga taga-Jerusalem, humanda kayo at parusanin niyo ang inyong mga kaaway. Gagawin ko kayong kasinlakas ng isang toro, ng sungay ay bakal at tanso naman ang mga paa. Dudurugin ninyo ang maraming bansa, ang mga kayamanang nasamsab ninyo ay ihandog ninyo sa akin na Panginoon ng buong mundo. Ang Jerusalem ay muling magiging malakas na bansa. Mula verse 8 ay ang muling pagbibigay buhay sa Jerusalem. Ang mga tao ay manunumbalik sa Diyos. Ito po ang kahalagahan ng chapter 4. Ang kalooban ng Diyos ay para magkaroon ng kapayapaan at hindi digmaan. Nais ng Diyos na magkaroon ng kapayapaan. Nagkaroon ng pagkalugmok sa Israel dahil pinili nilang umasa sa kanilang mga kaalyansa, umasa sa mundo, umasa sa kapangyarihan na nagmumula sa politika o sa iba pang mga bansa. Ito ay nagpapaalala na dapat po tayong umasa sa Diyos at manatili lamang sa Kanyang kalooban. Dapat po tayong tumindig bilang kinatawan ng Diyos. Tayo po ay tumandig at tumayo bilang kinatawan ng Diyos, bilang mapayapang kinatawan ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking dinedeklara na ang mga bagay na imposible sa tao ay magiging posible sa Diyos. Naway pagpalain ng bawat isa sa atin at pagpalain ng bawat iglesia na para sa Diyos. Amen. Tayo po ay tumayo at sabihin natin sa ating katabi, tayo po ay umakyat sa templo ng Diyos.
Atin pong palakpakan ng Diyos. Panginoon, maraming salamat. Tinawag mo kami, O Diyos. Paulit-ulit mo kaming tinatawag, O Diyos, upang manatili sa iyo. Panginoon, nais ka naming pasalamatan. Panginoon, maraming salamat dahil binigyan mo kami ng panibagong rema. Panginoon, kami nagpapasalamat. Diyos ang magtuturo sa atin ng kanyang mga paraan. Atin pong ilagay ang ating kamay sa ating puso, lagay natin ang ating, taas natin ang ating mga kamay. Atin pong ipanalangin ng ating iglesia, tayo man din po, ang salita ng Diyos ay mananatili sa atin pong mga puso. Naway ang salita ng Diyos ang pumuno po sa atin. Diyos ang magtuturo sa atin ng kanyang mga paraan at tayo lalakad sa kanyang kalooban. Atin pong natanggap kung paano ipinagkatiwala ng Diyos ang pagiging puno ng buhay o ang pahayag ng puno ng buhay kay Pastor Joshua. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Panginoon, nawa ipakita mo sa amin ang iyong mga salita, ang iyong paraan. Panginoon, nais namin ay ang iyong kalooban para sa amin. Panginoon, iyong ipagkatiwala ang iyong mga salita sa amin. Panginoon, naway ipakita mo ang iyong salita sa amin. Panginoon, naway maitanim sa aming mga puso ang iyong mga salita. Panginoon, ngayong umaga, bilang kinatawan ng iyong iglesia o kinatawan ng lahat ng iglesia sa buong mundo, kami ay aakyat sa bundok na siyang kinatatayuan ng iyong templo. Ang salita ng Diyos ay nasa atin. Nasa atin po ang salita ng Diyos. Hindi lamang po tayo makakatanggap, bagkus ay maipapasa din po natin ito sa iba. Naway ang lahat ng iglesia sa mga mundo ay maging tunay na tagapagsalita ng Diyos. Tayo po ay tumanggap mula sa Kanya. Naway ang lahat ng iglesia sa buong mundo ay makatanggap ng pahayag mula sa mundo.
Hawakan po natin ang ating mga Biblia at itaas ito. Atin pong pahalagahan ang mga pagtuturo na mula sa Diyos. Panginoon, naway basbasan mo ang bawat isa sa amin. Basbasan mo kami, O Diyos, upang aming maunawaan ang iyong mga salita para sa amin. Atin pong tanggapin ang salita ng Diyos. Panginoon, handa kami na maging iyong mga tagapagsalita. Naway lahat tayo ay maging tagapagsalita ng Diyos. Sino mang maniniwala sa iyo, O Diyos, ay lalakad sa iyong katotohanan. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbibigay ng iyong salita sa amin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbibigay ng iyong salita sa amin. At ngayon nga, O Diyos, sa mundong ito, ang kahariang ito bilang iyong maharlikang pari ay titindig. Atin pong ipapanalangin ang mga babansa, atin pong tawagin si Pastor Jason upang ipanalangin ang mundo ngayon. Nais po nating ipanalangin ang Jerusalem, ang Israel, at nais din nating ipanalangin ang Middle East. Mayroon pong dalawang bagay na nangyari ngayong linggo. Una, ang Canada, Britain, New Zealand, Australia, sila ay nakikipag-usap sa Israel na sila ay kanilang paparusahan ang Israel dahil sa kanilang pananakit ng ibang mga bansa. Maaaring ang Israel ay maghiganti sa Iran, at kung sila ay magsisimula ng laban sa Iran, iyon po ay magiging napakagulong sitwasyon, magkakaroon ng malaking digmaan. Naniniwala ako na ang lahat ng ito ay dahil sa takot na mayroon ng mga bansang ito. Ito po ay maihalin tulad sa nangyari sa Ukraine at Russia. Ang lahat ay dahil sa takot na mayroon ng bawat bansa. Atin pong ipanalangin ng Israel na sila ay maprotektahan ng Diyos sa mga sitwasyon na ito. Tayo po ay lumuhod at atin pong ipanalangin ng Israel. Natatandaan ko pa noong panahon ng pandemya, atin pong pinag-usapan ng tungkol sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay ang bansa ng hari. Atin pong ipanalangin ang Zion, ipanalangin ang Jerusalem.
ipanalangin natin ang syudad na nais pangalagaan ng Diyos. Ngayon tayo po ay nasa digmaan. At ngayon sila ay inaatake ng maraming mga bansa. Ang panahon na ito ay napakagulong pagkakataon. Napakagulong panahon. Panginoon, turuan mo kami kung paano po namin maipapanalangin ang Israel, paano namin maipapanalangin ang mga iba't ibang mga bansa. Turuan mo kami, O Diyos, kung paano kami magiging tunay na maharlikang pari para sa iyong kalooban. Panginoon, ito po ang iyong mga salita. Panginoon, amin pong ipinapanalangin ng Israel ang ibang mga bansa. Panginoon, tulungan mo kami na lumakad sa iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kami namumuhay sa iyong kalooban. Salita ng Diyos ay kanyang idinedeklara na magkakaroon ng payapaan. Israel, naway mapagaling ka.
Panginoong Yesus, amin pong inilalagay ang Israel sa iyong mga kamay. Noon, O Diyos, nang hinarap nila ang Assyria, nang hinarap nila ang kaharian ng Babylon, hindi nila alam kung paano dumaing sa iyo. Hindi nila alam kung paano humawak sa iyo. Ngunit matapos, O Diyos, ng ilang libong taon, nais po namin muling isuko ang Israel sa iyo. Panginoon, naway mahabag ka sa iyong bansa. Tulungan mo sila, O Diyos, na huwag umasa sa kanilang sariling kapangyarihan, sa politika. Panginoon, sa iyong ngalan, amin pong idinedeklara na iyong babaguhin ang Israel. Panginoon, naway lagyan mo ng kapayapaan ang puso ng Israel. Naway ang iyong presensya ang matanggap ng Israel sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, atin pong ipikit ang ating mga mata at pumasok sa spiritual na aspeto. Banal na Espiritu, naway dumating ka sa lugar na ito. Panginoon, tulungan mo ang iglesyang ito na makapasok sa spiritual na aspeto at nang makapanalangin ayon sa Espiritu. Buksan mo ang aming mga mata, O Diyos, sa panahon ng Mika. Ang nais namin, O Diyos, ang iyong pahayag mula verse 1 hanggang chapter 5 ng kabanatang ito. Ang kaharian ng Israel ay ang magiging kaharian ng Diyos. At sa Israel ngayon ay maraming naniniwala sa Mesaya. Panginoon, naway itayo mo sila. Tulungan mo sila, O Diyos, upang tunay na makapanumbalik sa iyo. Panginoon, kami ay naniniwala sa iyong pagtawag para sa Israel. Tayo ay magiging kinatawan ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Panginoong Hesus.
Panginoon, aming tinatawag ang lahat ng iyong mandirigmang, lahat ng iyong mga anghel, na tulungan ang Israel na manumbalik sa iyo. At naway makapasok sila sa iyong kalooban dahil sila'y tinawag mo upang iyong maging mapayapa at banal na bansa. Maging isang bansa na mahahatol sa buong mundo. Banal na Espiritu, naway gisingin mo ang Israel. Mga mananampalataya ng Diyos, naway tumindig kayo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, akin pong pinagpapala ang bawat isa sa atin dito. Aking mga anak, kayo ay aking pinagpapala upang kayo ay maging puno ng bawat nilikha. Ang templo ng Diyos, tulad ng kung paano ang templo niya ang siyang pinakamataas sa lahat, kayo man din ay hihirangin na siyang nasa taas at hindi nasa hulihan. At kayo ay mapupuno ng salita ng Diyos. Kayo ay magiging puno sa marketplace, sa inyong pamilya, sa inyong kinalalagyan. Pagpapalaan ng Diyos ang inyong mga salita, ang inyong paningin, ang inyong pandinig. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Gawin at mapuno kayo ng pag-ibig, mapuno kayo ng biyaya ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala na lahat ng inyong sasabihin sa ngalan ng Hesus. Ang Diyos ang magpupuno sa inyo ng kapayapaan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, pinagpapala ko kayo. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.